Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung pagpapatuloy natin dun sa mga nilalaman ng mga mensahe ng mga propeta. So pare-parehong tauhid at akida, pare-pareho sila. Bagaman nagkakaiba-iba sila ng Sharia, yung mga basic na bahagi ng mga pagsasabatas, lalong-lalo na Arkanul Islam, meron sila lahat. Shahada, Sala, Zaka, Fasting, Hajj. Siyempre, pangalaga sa karapatan ng mga tao. Sa kanilang relihiyon, buhay, yaman, pag-iisip, pari-arian at dangal, salinlahi. Meron yun lahat. At nababanggit nga rin doon sa Suratul A'la na nababanggit doon sa Suhuf Ibrahim wa Musa. Actually, ano nga yun eh. Paatras yung ano eh. Kumbaga, itong dalawang ito nababanggit doon sa Suhuf Ibrahim wa Musa. Yung Suhuf Ibrahim, wala na yun. Wala talaga tayong makita kahit bakas nun. Pero Suhuf ni Musa, ang tinutukoy dito yung Torah din. Na ipinangangaral doon, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yung nga sa karugtong doon, di ba? Inna hada fi suhfil ula, suhfi Ibrahim wa Musa. Nang sinasabi doon sa mga naunang mga kasulatan ni na Ibrahim at Musa, bagkus kayo, mas pinipili ninyong buhay dito sa mundo. Samantalang ang buhay sa kabilang buhay ay mas magtatagal. So yun, napapaisip nga ako nung nakaraan eh, kasi marami na ininom na gamot. Inom ako colchicine. Inom akong pag allergy, cetirizine. Pinipilit ko talaga uminom ng gamot eh, pero minsan kailangan eh. Yung huli, yung Planax, yung Naplax natin. Pinaliktad na yung pangalan. Ipibihan, kung hindi ka naman na mabuhay na walang gamot, gugustuhin mo pa rin ba mabuhay sa mundo? Diba? Yung hirap ka ng Kaya pala ngayon napapaisip ako eh. Kaya pala yung mga matanda, iniisip ko na, ba't kaya ganun maglakad yung matanda na yun? Yung mga matanda pag maglakad, nakaganon. Nasa likod yung kamay, di ba? Yung pala, kuba na talaga yun, nakayuko na siya talaga maglakad. Tapos merong iba, pag maglakad, ganun. Yung pala, kapag ganun kasi, nababanat yung likod. Kasi masakit din eh. Kasi hanap ka ng pwesto ng katawan mo na komportable. Dito ka kaya sa gilid, di ba? Para bababali yung upuan eh. Palit kayo ng pwesto ni Hasan. Para mababali. O nahawa na tayo kay Yasin na. Nakita pala si Yasin, matawa na rin ako eh. Dati lagi na kasi mangot to eh. Siya na. Pag gano'n kasi, hanap ka ng di ba, yung pwesto ng katawan mo na komportable. Kaya pala gano'n sila, tinan nyo yung matatanda, iba-iba yung nila. Kakaiba sila kumilos eh. Kakaiba sila gumalaw eh. Kasi kung ano yung sakit na nararamdaman nun. Kung ano na. Kaya dito, dyan sa masjid, bihira ako dumaan dyan eh. Mas gusto ko dumaan dito sa likod. Kasi sumasakit yung tuhod ko pag pababa. Yung may hagdan, bago tayo hagdan doon. Masakit sa tuhod yung hagdan eh. Eh dito di ba, banayad lang na rampa paakyat. Sa nga pagka nag-hiking, di ba? Mas mahirap yung pababa actually kaysa paakyat. Bukod sa madulas, yun yung masakit talaga sa hita at saka sa tuhod. Kasi pumipreno ka eh, pinipreno mo yung katawan mo pababa. Yun yung mahirap. Kasi nga yung mga tao, mas gusto nila yung buhay dito sa mundo, samantalang mas mainam naman yung kabilang buhay. Pero may ano pang saysay. Nalala ko tuloy yung di ba uso nun yung comics? Di ba nirerentahan pa nga yun? Piso.
Basahin mo yung comics. Nabutan niyo yung nirerentahan na comics sa sari-sari store. Kayo hindi niyo na inabutan yun. TikTok na yun. Inabutan niyo. May kwento na isinumpa siya eh. Mahilig ako magbasa yung horror. Meron pa nga yung hindi ko makalimutan yung pangalan nun, kakaiba eh. Yung yung Mekekekwek. Kung ano lang naisip ng tao eh. Kaya nga yung Philippine mythology actually, yung mga folklore natin. Yung iba sa mga nalalaman natin ngayon, hindi naman galing sa mga ninuno natin eh. Inimbento na lang ng mga makabagong manunulat, yung mga gumawa ng comics lalo na. Mga gumawa ng comics. Na nabasa ko doon minsan. Sinumpa siya. Sinumpa siya na mabuhay siya habang panahon. Ito ang tuwa siya. Walang kwenta yung walang kwenta yung sumpa mo. Bakit ganyan yung sumpa mo? Mabuhay ako habang panahon. Hindi pabor pa sa akin yan. Pero kalaunan, namatay na lahat ng mga kakilala niya. Patay na lahat. Yung palang problema, isinumpa nga siya na mabuhay habang panahon. Pero tumatanda pa rin siya. Di ba? Tumatanda pa rin siya. Hindi na siya makagalaw. Ganun na lang siya. Miserable na yung buhay niya. Pero hindi pa rin siya mamatay. Inihiling na niya na sana mamatay na siya. Wala na eh. Lahat ng sakit nararamdaman niya. Sakit ng katawan. Bulag na siya. Bingi. Iniisip na niya sana mamatay na ako. Hindi siya mamamatay. Lalo na sa impyerno. Lalo na sa impyerno. Pero nga dito sa mundo, batahangarin mo pa mabuhay habang panahon kung ganun ka lang din naman. Ulyanin, mahina, masakit yung tuhod. Di ba? Maraming problema. Wag na lang. Magpakamatuwid na lang tayo. Enjoy lang natin yung ilang taon mananatili tayo sa mundo. Tapos, doon na tayo sa kabilang buhay. Inshallah. Doon na tayo sa kabilang buhay. May naisip nga ako kahapon eh. Habang kumakain ng biryani. Tapos di ba, late sila nagsasala dyan. Naghihintayan palagi yan eh. So tayo, kumakain na tayo ng maayos. Pero yung iba, so maaaring tumatanggap pa rin ng parusa. Magiging ganun yung kalagayan ng tao sa kabilang buhay. Kasi iniisip ko noon, paano kaya kung tayo papasok ng paraiso, iniisip ko, mag-aalala pa rin siguro, paano yun yung mga natin, yung mga kakilala natin, mag-aalala tayo kung ano na yung kalagayan nila. Pero kahapon hindi. Inaisip ko habang kumakain ng masarap na biryani. Hindi ko na naisip yung mga bahala kayo maimpyerno, gago. Basta ako maayos yung buhay ko rito. So ganun din sa paraiso. Makalimutan natin sila lahat eh. May iniisip natin paano yung mahal natin sa buhay. Halimbawa napunta sa impyerno. Wala na, hindi natin yung maiisip. Kasi pagdating mo dun, napakaganda na ng lugar dun eh. Yun nga lang, unang pasok mo, di ba? Gagalugarin mo yun. Titingnan. Di ba pag bagong lipat ka sa isang lugar, gusto mo pasyalan yun eh. Si Isa nga, unang dating dito, naglakad-lakad pa, puntang Mamling eh. Karating pa siya dun. Pag pasok mo ng paraiso, gagalugarin mo yun. Ilang libong taon ka aabutin pag gagalugad dun. Hindi mo yung maubos, yung lupa mo pa lang yun. Lupa mo pa lang yun. Paano pa yung parte mo ng paraiso, kumbaga. Parte mo ng paraiso. Paano pa kaya kung halimbawa yung may iba pang mga gagawin dun? Yung asawa ni Yasin dun, 20. Paano niya pupuntahan yun na araw-araw? Oo. Oo. Busy ka na eh. Tatawagin ka. Yasin, dito ka muna. Kumain ka muna ng... Tapos sabi yung isa, hindi, ito muna, ubas. May alak dun. Ilog pa. Dito, mahal-mahal ng alak. Pamahal yung alak. So yung mga tao, noon pa pinapangaral ng mga propeta, huwag niyong piliin yung buhay sa mundo. Piliin niyo yung buhay sa kabilang buhay. So ito yung pangaral nila. Mas piliin natin yung kabilang buhay. Inshallah. Kaya huwag niyo masyadong alalahanin yun, yung buhay dito. Yung sakto lang. Sakto lang. Kunin lang natin sakto.
Hindi natin kailangan magpayaman eh. Kung yayaman tayo, edi maganda. Alhamdulillah, kung yayaman tayo. Di ba, ilang sahaba na yung napag-aralan natin. Di ba? Ilang sahaba na. Nandun sa kanila lahat ng pagkakataon upang yumaman eh. Sila yung nilalapitan ng pera eh. Pero, kumbaga, dumadaan lang sa kanilang kamay yung pera eh. Pinamimigay din nila. Parang si Said bin Amir, di ba? Libo-libong dinar yung dumadaan sa kamay niya. Pero bandang huli siya, isa lang pala yung damit. Kasi inuuna niya yung ibang tao na matulungan. Inuuna niya yung ibang tao na matulungan. Kaya importanteng mapag-aralan yung buhay ng mga sahaba. Kasi kung hindi mo sila kilala, yung makikilala mo, yung mga kumag. Yun yung isipin mo na pwede pala. Pero kapag tinalakay natin ng malaliman yung buhay ng mga sahaba, ay kita natin yung asal nila. Kung paano nilang, kumbaga, isinabuhay ang relihiyon. Pero yayaman ka, walang problema naman maging mayaman. Si Abu Bakar mayaman. Si Uthman mayaman. Si Sa'ad bin Abi Waqqas mayaman. Walang problema na maging mayaman. Alhamdulillah. Huwag lang swapang. Problema meron mahirap na nga swapang pa. Yun. Napakaganda yung aya na ito eh, yung sa Suratul A'la. Kumbaga, kung yung tao nag-iisip, matatauhan siya. Wa kullu rusuli wal anbiya andaru umamahum al-Masih ad-Dajjal. So, ganyan din kabilang sa mga mensahe na paulit-ulit sa lahat ng mga propeta, yung babala nila laban sa bulaang Kristo. Yung Antichrist o Masih ad-Dajjal. Actually, yung nga eh. Di ba Antichrist English? Kinuha lang din naman nila yun doon sa sa original na Hebrew o Aramaic o Arabic ng tawag ng mga propeta sa Dajjal. In English lang nila. Ginawa nilang Antichrist o Huwad Bulaang Kristo. Kasi nauna nang nangaral talaga yung mga propeta. Sa Bible, doon sa Lumang Tipan, wala akong maalala na nababanggit yun eh. Pero hindi na nakakapagtaka. Kasi posibleng binura ng mga Hudyo. Kasi nga bandang huli, yung magiging tagasunod ni Dajjal, yung mga Hudyo rin eh. Pangunahin sa magiging tagasunod niya yung mga Hudyo. So dito nababanggit, iniulat ni Ibn Omar, mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Imam al-Bukhari, Inni undir kumuhu. Tunay na ako'y nagbababala sa inyo laban sa kanya. Sa Dajjal. Wa ma min nabiyin illa kad andarahu qaumahu. At walang sino mang propeta liban na lamang na nagbabala tungkol sa kanya sa kanyang umma. Binabalaan nila lahat ng umma nila. Lahat ng mga propeta tungkol sa Dajjal. Lakad andarahu Nuh qaumahu. Binabalaan ni Nuh alayhis salam ang kanyang nasyon. So isipin niyo yan Maaring alam nilang lahat na yung Dajjal darating sa dulo pa ng panahon. Pero si Nuh alayhis salam, alam niya yung tungkol kay Dajjal at binabalaan niya yung nasyon niya tungkol kay Dajjal. Kasi nga naman, lahat ng mga propeta, kumbaga, nakikita nila yung kasamaan ng Dajjal. Ultimo si Nuh alayhis salam, siya palang mula nung una pang panahon nagbababala na si Nuh laban sa kanya. Walakin sa aqulu lakum fihi kaulan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi. Subalit sasabihin ko sa inyo isang bagay tungkol sa Dajjal na hindi binanggit ng mga propeta sa kanilang mga nasyon. Ta'lamuna annahu a'warun wa anna Allaha laysa bi'awar. So merong detalye na ipinahayag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi binanggit ng naunang mga propeta. Sinabi niya na tunay na si Dajjal daw, ang Dajjal ay bulag o bulag yung kanyang isang mata. Yung kahulugan ng awar at si Allah ay hindi bulag. At si Allah ay hindi bulag. Inilat ito ni Imam al-Bukhari.
Sige nga, merong mga pangkalahatan na kumbaga, pagkakatulad. Yung mga kasulatan, yung Quran at yung mga nauna rito. Siyempre, nababanggit dito yung kawaidul amma, mga pangkalahatang prinsipyo na pare-pareho sila na ipinapahayag. Prinsipyo ng tauhid, prinsipyo ng mga pinangangalagaan sa Sharia, at iba pa. Wal kutub as-samawiyah tukarriru kawaidul amma allati la budda an taihal bashariyah fi mukhtalifil usur. Sa mga aklat daw na nanggaling kay Allah ay kumbaga nagpapatibay sa mga pangunahing prinsipyo, pangkalahatan ng mga prinsipyo na marapat lamang na panghawakan ng mga tao sa iba't ibang mga panahon. So ito nagkakatulad talaga sila. As in, kahit iba-iba pa yung lugar nila, iba-iba yung panahon, magkakatulad talaga sila. Kakaidati thawab wal ikab. So pare-pareho silang mga naniniwala at nangangaral tungkol sa usapin ng gantimpala, ng reward at ng parusa. Wahiya, annal insana yuhasabu bi amalihi. Gayun din lahat ng mga aklat, lahat ng kasulatan niya nangaral ng tao ay tutuusin sa kanyang ginawa. Wayuakabu bidunubihi wa auzarihi. Siya ay parurusahan o pananagutin sa kanyang mga kasalanan at pananagutan. Ganito yung pagkakabanggit dito Kasi nga, yung kasalanan, hindi lang naman nangangahulugan na paggawa ng kasalanan. Kasalanan din yung hindi paggawa sa iyong pananagutan. Sa wajib sa iyo. Kasalanan din yun. Kaya dito yung bidunub, yung dunub dito, paggawa ng kasalanan. Tsaka yung auzar, ang tinutukoy naman dito, yung hindi mo paggawa ng obligado sa iyo. Kasi di ba minsan nakala ng tao, yung kasalanan, yung hindi ka, yung gagawa ka ng mali. Pero kasalanan din na hindi ka gumawa ng tama. Lalong-lalo ni mga obligado sa iyo na gawain. Sala, obligado, hindi mo ginawa. O kasalanan yun. Kasalanan din yun. May pinagkatiwala sa iyo na yaman, halimbawa. O pampatayo ng masjid. O hindi mo ginawa, nauna pa yung sarili mo. O merong nagpapatayo sa iyo ng bahay, o hindi mo rin ginawa, inuna mo yung sarili mo. So yun may kasalanan din. Wala yu'akadu biharirati gairihi o bijarirati gairihi. At ang mga tao sa mga pananagutan nila ito at kasalanan na parurusahan o kumbaga pananagutin sila rito ay hindi maaring papasanin ng iba pa liban sa kanya mismo. Siya mismo yung mananagot sa kanyang mga gawain at hindi ang iba. Wa yathabu bi sa'ihi. At kaya din maaring gagantimpalaan yung kanyang pagsisikap. So yung pagsisikap pa lang ng tao, meron ng gantimpala, inshallah. Lalo na sa usapin ng paggawa ng mabuti. Kasi maaring nagsisikap ka, tapos hindi mo na-accomplish kasi namatay ka na. O may pumigil sa iyo na ilang mga kalagayan. Bawa, nagsadaka ka. Pangiftar. Ginawa nung pinadalhan mo ng iftar, pinanghulog niya sa motor niya na hinuhulugan niya buwan-buwan. Diba? Yung nagpa-iftar, inshallah, may gantimpala pa rin siya dun. Kabilang nga sa mga dalil tungkol sa sadaka na na-scam Kasi usapin talaga yan yung tungkol sa mga sadaka na na-scam. Meron pa rin bang gantimpala? Meron pa rin, inshallah. Pero mag-iingat pa rin tayo. Kasi kung nag-iingat tayo, tas binigay lang natin yung sadaka doon sa mapagkakatiwalaan talaga, di naitayo talaga yung kung ano man yung layunin ng sadaka na itayo. Magiging mas malaking reward. Pero kung hindi man ito natuloy, may gantimpala pa rin, inshallah. Kasi yung pagsisikap pa lang, meron ng gantimpala. Pero mas malaki sana. Mas malaki sana yung gantimpala kung natupad yung kanyang
layunin sa sadaka. Halimbawa yung layunin mo, magpatayo nga ng masjid. O yung yung mandurugas. Sabihin na natin pinanghulog ng motor o pinambili ng motor, pinambili ng sasakyan niya. Pinambili niya ng sasakyan niya. O di putol na yung reward mo doon pa lang. Kung natuloy natayo yung masjid, at araw-araw meron doon nagsasala, 10. O di ang laking reward nun. 10 na nagsasala araw-araw. Sa 5 sala, kumbaga 50 yun. Kung sa puntos ang bibilangin, 50. Sa isang linggo, 350. Diba? O isipin nyo din sa isang buwan, sa isang taon, sa haba ng panahon na nandun yung masjid na yun, gano'n man siya kalaki o kaliit, o mamahalin man yung materyales niya o hindi. Sayang yung gantimpala. Kaya dapat mag-iingat din yung tao, inshallah. Walay sa lahus sa'yo gayrihi. So, kumbaga, magagantimpalaan pa rin siya sa kanyang mga pagsisikap. Pero hindi siya magagantimpalaan sa pagsisikap ng iba. Hindi naman darating sa kanya yung reward ng iba. Hindi mapupunta sa kanya. Liban na lang na meron din siyang ambag doon. May tao nagdadakwa, tapos nag-ambag ka doon sa dakwa, di may bahagi ka ng reward doon. Pero kung wala kang kinalaman, hindi pwede magkakaroon ka ng reward doon. Yun nga, sinabi ni Allah, Suratul Najm, verse 56. Verse 36 pala. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. So nababanggitan naman dito yung suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. So hindi ba sila binigyan ng kaalaman tungkol sa mga nilalaman ng mga suhuf, yung mga pahina ng mga kasulatan nila Musa at Ibrahim na tumupad sa kanyang tungkulin. Allah taziru waziratu wizra ukra. Kabilang sa mga ipinangaral ni na Ibrahim at Musa alayhis salam at iba pa mga propeta syempre, na walang sino man ang papasan ng pananagutan ng iba pa. Walang sino man. Parang di ba? Yung palit ulo sa mga pulis. Palit ulo, hulihin mo yung isang tao. Parang kidnapping na yun. Actually, kalalabasan nun eh. Turo mo nasan si ganito. Pag hindi mo pinalit yung ulo niya sa'yo, hindi ka na makakalaya dito. So, ganun yung mangyayari. Hindi pwedeng ganun. Yung kambal nga, hindi mo pwedeng, isang kambal may atraso sa'yo, isa yung sisingilin mo. Hindi pwede. Kahit magkamukha pa yun, hindi pwede. Lalo na pag hindi magkamukha. Hindi sila magkamukha ngayon eh. Dati magkamukha pa to. Dati, unang dating to dalawa, nalilito pa ako. Tatawag ko sila. Sino ka ba? Ngayon, hindi na eh. Kahit 1 kilometro layo, alam ko kung sino si Yasin eh. Mashallah. Ang layo na, mashallah. So, hindi pwede mananagot ang sino man sa kasalanan ng iba pa. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. At walang makakamit ang tao liban na lang sa kanyang pinagsumikapan. Yung siya mismo sa sarili niya, pinagsumikapan niya, yun ang makukuha niyang gantimpala. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Yung palagi ko nababanggit. Pinangaral ni na Musa at Ibrahim na ang kanyang pagsisikap ay titingnan din. Nakikita ni Allah kahit ang kanyang pagsisikap. Thumma yujzahu al-jazaa'ul awfa. At pag nakita ni Allah ang kanyang pagsisikap, siya ay gagantimpalaan ni Allah ng pinaka-karapat-dapat, pinaka-kompletong gantimpala. Alhamdulillah. So, ito yung usapin na ito na kumbaga pare-pareho ang mga kasulatan ng iba't ibang mga propeta o kanilang mga pangangaral sa usapin na ito ng mga pangkalahatan na mga prinsipyo. Alhamdulillah. Na yung unang nababanggit nga dito yung tungkol sa
gantimpala. Malinaw sa pangaral ng mga propeta ang usapin ng gantimpala. Sa mga Kristiyano malabo eh. Malabo. Yung nga lang ano, 'di ba? Kahit gaano ka kamakasalanan daw, basta tanggapin mo lang si Jesus na personal savior, ligtas ka na. Ligtas ka na. Kahit manggahasa ka, pumatay ka, basta Jesus, Jesus. Kaya ipokrito yung marami sa mga yan, lalo yung mga pastor nila, mga manyakis. Tinan mo yung si may congressman, congressman nga, di ba? Si Abante, di ba? Ang yaman pala ng hayop na yan. Yung relo niya, yung kotse niya, pero yung mga tao niya sa simbahan, mga pulubi, hindi man lang niya maabuluyan o mabigyan ng tulong. Yung kwento, di ba, yung pastor, nabanggit ko ito nung nakaraan eh. Nag-aalala yung mga tao kasi luma na yung kotse ng pastor. Sabi ng mga tao, magambag-ambag tayo para yung pastor mabilhan natin ng bagong kotse. Ambag-ambag sila. Nabili nga nila bagong kotse, Mercedes. Yung isa sa kanila, nagkasakit yung anak, kailangan mo hospital. Takbo sila sa pastor. Pastor, tulungan mo kami, ang anak ko may sakit, kailangan takbo sa hospital. Sabi ng pastor, ipagdasal natin siya. Hindi man na bumunot ng pera yung hayop na pastor para dun sa bata. Napaka walang hiya. Kasi hindi malinaw sa kanila yung usapin ng gantimpala eh. O tinuwa, kahit makasalanang tao, di ba? Basta pag mamatay siya, habang siya ipinaglalamayan, merong nagdadasal. Di ba, may mga padasal sa burol. Yun eh. Kasi layunin nila, may pasok ka sa paraiso sa pamagitan ng dasal ng iba. Kahit gaano ka kawalang hiya. Nataka ko niyan dati sa Tondo eh. Alam ko adik yun, tapos wala namang ginawang mabuti yan dito. Pero nung namatay, bakit dinadasalan ng barangay? Yung barangay pa mismo yung nag-aayos ng padasal. Ina-arrange nila kung sino yung matandang pupunta dun. Pati nyo na hayaan nyo, sunugin nyo yung bangkay, o tapon nyo sa kung saan man. Hindi kailangan pag-aksaya ng oras yan. Wala, malabo sa kanila. Malabo sa kanila yung usapin na nababanggit nga dito. Kasalanan, pananagutan, gantimpala, at parusa. Alhamdulillah na dito sa atin ay napakalinaw. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.